I was mad at him dahil ayaw niyang sabihin, but because I love Daddy, hindi na ako nagagalit sa kanya. Every night I heard him crying in his room and he's talking to a picture. I secretly sneak at his room sometime and pick the picture on his drawer. Sinoli ko rin nung tiningnan ko kasi baka pagalitan ako ni Daddy. Then one day, Anna is watching a Filipino movie. The girl from the screen and the girl I saw in the picture was the same. Makapagdamdamin naman pala ang storya ng batang ito. Ang liit-liit lang niya pero marunong na siyang mag-observe sa paligid niya. Napapahanga mo ako bata. How did you know that the girl from the picture and in the movie was your mommy, boses ni BFF. I never seen Dad crying. Sa picture mo lang mommy, promise. So I secretly took your picture before we leave. Wow! Yun na yun. Dahil lang na umiiyak ang daddy niya sa picture ng isang babae, mommy niya na agad. Wow! Bravo! Baka naman number 1 fan ni BFF ang daddy nung bata. Naramdaman ko ang pagpipigil ng tawa ni Jebby. Kahit ako naman ay gusto kong matawa sa sinasabi ng bata. Mom, bakit mo ako iniwan? Ayaw mo ba sa akin? Malungkot na sabi nung bata. Nagpatuloy naman kami sa pakikinig ni Jebby. No, baby. Mommy loves you so much, nagsalubong ang kilay ko. Ano bang drama ng BFF ko at sinasakyan niya ang trip ng bata? Kapag malaki ka na, saka na ni mommy ipapaliwanag sa'yo, okay, dugtong pa niyang sabi. Napaayos ako ng tayo at ganun din naman si Jebby. Praning ang best friend ko. I said in disbelief. What if, rinig kong sabi ni Jebby, kaya napatingin ako sa kanya. What if, what, tanong ko sa kanya. Tiningnan lang niya ako, sandali, at maya'y nabalik sa malalim na pag-iisip na sinasabayan pa niya, kung minsan ng malalalim na buntong hininga. Okay. Parang may alam siya. Bakit ako? Parang wala man lang nagpa-idea. Hindi na namin pinagpatuloy ang pakikinig sa dalawa kahit na gusto ko pang marinig ang iba pa nilang pinag-uusapan dahil nangangawit na ako. Maya-maya pa ay lumabas si BFF habang hawak nito sa kamay ang batang bubuhit. O ano na, malinaw na ba ang pag-iisip ng kuting na yan? I said sarcastically. Hinampas ako ng bahagya ni BF sa braso. Pwede ba akong humingi ng favor sa inyo ni Sir Jebby? Sabi nito, kaya napataas na naman ang kilay ko. Anong favor naman yan, tanong ko. Sir Jebby, Chris, kung pwede sana kayo ang maghatid sa kanya. Alam naman niya ang pangalan ng hotel na tinutuluyan niya. Kailangan ko pa kasing kausapin si Direk dahil sa nangyari kanina. Denise, mas mabuting ikaw na ang maghatid sa kanya. Ako na ang bahalang kumausap kay Direk. Tutal naman trabaho ko na naman yon bilang manager mo. Singit naman ni Jebby. Nga naman, siya ang manager, muntik ko nang makalimutan. Pero mukhang nag-aalangan ang BFF ko. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Parang may tinatago siya sa amin. No buts, denies. I know what you are thinking right now. You should face it and running away, right? What is the meaning of this? Bakit hindi ako nakaka-relate? Mom, talaga bang hindi mo pa pwedeng i-meet si Dad? Tanong ng bata, habang nasa loob kami ng sasakyan. Kaming dalawa ni BFF ang maghahatid sa bata tulad ng napag-usapan dahil kailangan pang ayusin ni Manager Jerry ang gulo. Kanina sa shoot. You have to be patient, right baby? Tumango-tango naman ang bata. May aayusin pa si mommy kaya hindi pa pwede. Napapakunot na lang ako ng noo. Diyos keo. Napakagaling umakting ng BFF ko. Pati bata na uto niya. Okay, mom. But you promise me, hindi mo na ulit ako iiwan. Then he hugged her mommy in disguise. Tix. Tiningnan ko si Jana and guess what? Mukha talagang siya ang nanay ng bata. Feel na feel ang peg. Pero on the other side, may pagkakahawig silang dalawa. Hindi kaya siya talaga ang nawawalang nanay ng bata. Angie. Praning na rin yata ako. Nakarating kami sa hotel na sinabi ng bata. Pagkababa namin ng sasakyan ay kitang-kita ang mga nagkalat ng mga pulis sa paligid na akala mo may sinushoot na action movie. BFF, may shooting ata. Bulong ko kay Jana.
Nagkibit balikat lang ito at tiningnan ako ng ewan ko loob. Iniwan na lang namin ang driver dahil wala naman kaming balak na magtagal sa loob. Naglakad kami palapit sa entrance, ramdam kong parang may mga matang nakatingin sa amin, well sikat kami paano nga, nang biglang palibutan na lang kami ng mga pulis at tinutukan kami ng mga baril. Itaas nyo ang mga kamay nyo, sigaw ng pulis na may hawak na megaphone. What the hell? I asked myself. Kriminal ba kami? Ibigay nyo sa amin ang bata kung ayaw nyong magbutas-butas ang katawan nyo. Wow! Si Manong Pulis, masyadong mainit. What are talking about? I'm a police. Hindi kami mga kriminal, sigaw ko. Nagsigalaw sila at inyayos, lalo ang mga baril nilang hawak na nakatutok pa rin sa amin. Ibigay nyo ang bata sa amin, sigaw na naman ito sa hawak nitong megaphone. Ano ba talagang nangyayari? We ended up raising our hands. Wala kaming magawa kundi sumunod dahil baka iputok nila ang baril sa amin. Oh my God! Hindi ba nila nakikilala ang mga Diyosa? DH. Denise, ano ba to? Sino ba yung bata na yan? Anak ng presidente, pasimpleng tanong ko kay Jana habang ang batang bubuwit naman ay nakakapit at nakayakap sa hita niya. Umiiyak pa ito habang mommy ng mommy. Hush! What the hell? Ibaba nyo ang baril nyo. Baka tamaan ang anak ko, sigaw ng isang boses lalaki. Mukhang makapangyarihan ang boses nito at mukha ring galit na galit. Sinunod naman agad ng mga pulis ang sinabi nung sumigaw. Dad, sigaw naman nung bata at tumakbo ito papunta sa isang lalaki. And, what the hell? Dad, bad sila, inaaway nila si mommy, sigaw nung batang bubuwit habang pinagtuturo ang mga pulis na tumutok sa amin ng baril. Tumingin naman sa gawin namin yung daddy ng bubuwit. Tumingin siya sa akin saglit pero ang tagal ng pagkakatitig niya sa BF ko. Nang matingin ito dito. Aw! Love at first sight. Iba kasi kung tumingin. Parang tumakbo palapit sa amin ulit ang bata at hinila nito si Jana sa kamay palapit sa daddy niya. Jana's POV. Arvin, nanlalambot ang mga tuhod ko. Gusto kong humakbang paatras pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Gusto kong umiwas sa mga tingin na ipinupukol niya sa akin pero hindi ko maiwasan. Parang nawala ako sa sarili nang hilahin ako ni Francen palapit sa taong nanakit sa akin. And I was speechless when I saw his eyes. Those eyes that I used to love. Mom, Dad and me. Ang mga tingin niya, hindi ko alam kung paano sasalubungin. Hindi ko maintindihan sa sarili ko kung bakit ako natatamemi ngayon samantalang ang dami-dami kong dapat isumbat sa kanya. Matagal ko nang pinag-isipan na kapag nagkita kami ay mumurahin ko siya ng sagad at ipapamukha sa kanya kung ano na ang narating ko ngayon. Ana, itaas mo na si Arvin. Kinuha naman ng isang babae ang anak ko na nakahawak sa akin. Ayaw niyang sumama sa babae pero pinilit nitong alisin ang pagkakahawak sa akin. Dad, I want to stay. No, Arvin. Huwag matigas ang ulo. Sumunod naman si Arvin sa kanya at kaming dalawa na lang ang naiwan. Yung mga pulis kanina umalis na rin. Masama ang tingin niya sa akin na parang siya pa ang galit. Dapat ako ang tumitingin sa kanya ng masama dahil ako ang galit sa kanya. Pinaalis niya ako kaya hindi ko tuloy na subaybayan na lumaki ang anak ko. Ni hindi man lang siya nag-alangan, ni hindi man lang niya ako pinigilan. BFF, may problema ba? Tanong ni Chris na tumabi sa akin. Nakalimutan ko na kasama ko nga pala siya. We have to talk. Mariing sabi ng ex-amo ko / ex-husband. Gusto kong sumagot pero walang lumalabas sa bibig ko. Excuse me lang who ano. Kinalabit ako ni Chris. Kilala mo ba siya? Chris, mauna ka na muna. May kailangan lang kaming pag-usapan. Tumaas ang isa niyang kilay. Tinanguan ko naman siya at nag-usap kami sa mata. Fine. Tawagan mo ako kung may problema ha. Tumango akong muli at nagpaalam na siyang aalis. Nilakasan ko ang loob kong sumama sa kanya. Sa isang restaurant na walang gaanong tao kami nagkasundong mag-usap. Bakit ako matatakot? Wala naman akong nagawang mali sa kanya.
I hope this is the last time na magkikita kayo ng anak ko. Don't bother us, tahimik na ang buhay namin, basag niya sa katahimikan. Napataas naman ang isa kong kilay at siningitan siya sa pagsasalita. Hindi ka pa rin nagbabago, Arvin. Napaka-arugante mo pa rin. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman guguluhin ang buhay ng anak ko. Ang gusto ko lang ay makuha siya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Makuha? Baka nakakalimutan mo na ikaw ang umiwan sa kanya. You don't need a mother, a father like me is enough. To him. He sarcastically said. Ang kapal ng mukha niya. Enough. Kaya pala hinanap ako ni Arvin kahit na hindi naman niya ako nakasama ha. Pinapatawa niya ako. And what? Iniwan ko siya. O pinalayas mo ako, unti-unting nag-iinit ang ulo ko sa taong ito. Hindi ba, Jana? Hindi ba't atat na atat kang iwanan siya noon dahil gustong-gusto mo nang makuha ang pera mo? And now that you saw him after all that you've done, kukuhanin mo siya? Hell! Ang kapal ng mukha niyang baliktarin ako. Pagkatapos ko siyang tulungan, pagkatapos niyang baliwalain ako pa ang may kasalanan ngayon. Sino ba ang nagpaalis sa akin kahit na ayaw ko? Baliw siya. Baliw. Kinuha ko ang pouch ko at tumayo na. Wala na akong gustong sabihin pa sa kanya, kundi mamatay na sana siya. I have nothing to say with you, sa korte na lang tayo magkita. Inis akong umalis ng restaurant. Ha? Ang kapal ng mukha. Ako pa itong may kasalanan ng lahat ngayon, sa inis ko sinipa ko yung basurahan na malapit sa akin. Maamhala ka, lagot po kayo. Tiningnan ko ng masama yung security guard na bumawal sa akin. Eh di ipawalis mo, sigaw ko sa kanya. Mukha naman itong nagulat sa inasal ko. Ikaw, biglang sabi nito. Mukhang nakilala ako ng security guard kaya umalis na ako sa lugar na yon. Habang nag-aabang naman ako ng taxi ay hindi maalis sa akin ang pag-uusap namin. Ang kapal niya talaga. Pinara ko ang paparating na taxi nang may humila sa akin at ipinasok ako sa loob ng sasakyan. Bitiwan mo ako, nanlaban ako dahil ayaw ko na siyang makausap. Wala na akong dapat pang sabihin sa kanya. Bakit mo ba ako sinusundan? Shut up, Jana. Ha? Buwisit siya. Hinto mo ang sasakyan kung hindi tatalon ako. I said, shut up, napahinto ako sa sigaw nito. Nakaramdam ako ng takot nang makita ko ang madilim niyang mukha. Sinara niya ang pintuan at saka lumipat sa driver seat. Doon ko lang na-realize hindi pa pala kami umaandar. Hash! Mag-iisang oras na kaming nasa daan. Ni hindi ko alam kung saan niya ako dadalin. Naiisip ko tuloy na baka isalvage niya ako para hindi ako makapag-file sa korte. Para hindi ko makuha si Arvin sa kanya. Napakasama niya talaga. Pasimple kong dinukot ang cellphone ko para tawagan si Chris o kaya naman si Sir JD para makahingi ng tulong nang mapansin niya ako. Give me that. Nalalaki naman ang mata kong tumingin sa kanya. I have to call M1 manager, baka hinahanap na nila ako. No, give me that. Matigas nitong sabi. Nag-aalangan naman akong ibigay sa kanya dahil ito na lang ang tangi kong pag-asa para makahingi ng tulong. Nang ibinalik niya ang tingin sa daan ay sinamantala ko ang pagkakataon at tinawagan si Sir Jen. Mga ilang segundo ay nakita ko sa screen na sinagot na niya ito kaya tinapat ko ito agad sa tenga ko. Hello Sir Jen, inagaw niya sa akin ang cellphone ko. Inaagaw ko sa kanya pero binuksan niya ang bintana at bigla niyang itinapon sa daan ang cellphone ko. Oh my gosh! Ano ba? Bakit mo tinapon ang cellphone ko? Sigaw ko sa kanya pero parang wala siyang narinig. Ano ba? Hinto mo ang sasakyan, hindi niya pa rin ako pinansin. Ang dami pa naman private sa cellphone ko. Paano kung may makapulot noon at ipakalat sa internet ang lahat ng files doon? Wala namang scandal doon pero maraming importante. Highest. Nakakainis. Arvin POV. I don't know what I'm thinking when I grab her to my car. Pinaandar ko ang sasakyan without thinking, basta makausap ko siya na kaming dalawa lang. Na kahit magsigawan kami ay walang makakarinig sa amin na ibang tao.
I want to know kung bakit siya galit na galit. Ako ang dapat na magalit dahil iniwan niya kami ng anak ko. Balak kong ayusin ang lahat sa amin noon, pero sinabi niya na gusto na niyang umalis. It is because of money. Absolutely. She's very angry kaya hindi ko na lang siya pinansin. Gusto ko ring malaman kung bakit pa siya nagtatrabaho ngayon samantalang ang laki ng perang ibinigay ko sa kanya. Sapat na yon para magsimula siya ng panibagong buhay niya. Alam ko naman na nasira ko ang buhay niya nang dahil sa akin. Nagbaka sakali akong ayusin yun noon. Naisip ko na baka pwede kami hanggang sa huli. Kinapa ko ang sarili ko kung kaya ko bang ibigay sa kanya ang isang masayang buhay, but I needed time to think. I need time kung handa ba ako na mahalin siya. Hindi naman siya ganun kahirap mahalin, but that time, hindi pa ako sigurado. Pero nang handa na ako, sa kanya sinabing gusto na niyang umalis dahil hindi na niya kaya. I gave her time pero hindi nagbago ang isip niya. I drank myself para magkaroon ako ng lakas na magmakaawa sa kanya, but I am too late. She wanted to leave already. Inaamin kong masasakit ang nabitawan kong salita sa kanya. It's just that masama lang ang loob ko at galit sa mga sinabi niya. Hindi niya ako nahintay, hindi niya ako hinintay. Hello. Find the number that I texted and delete all the file. Yes. Yes. Thank you. Alam kong celebrity siya, kaya ayaw ko rin naman na masira ang pangalan niya sa ibang tao. Hindi bali na sa akin, wag lang sa iba. Tix. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho. Medyo madilim na rin sa labas at hindi ko na rin namalayan na malayo na pala kami sa city. Nilingon ko siya at mukhang nakatulog na siya sa pagmamaktol. Nakaramdam na rin ako ng pagod kaya iniliko ko ang sasakyan nang makakita ako ng signboard na may nakasulat na Paradise Resort. Pagkapark ko ng sasakyan ay bumaba ko kaagad at nagpa-reserve ng room. I don't know, WKY, pero sinadya kong isang kwarto lang ang kinuha ko. Pagkakuha ko ng susi ng kwarto ay binalikan ko naman siya sa sasakyan. And I'm right, mahimbing ang tulog niya kahit na mukhang hindi siya komportable. Dahan-dahan ko siyang binuhat palabas ng sasakyan nang bigla itong magmulat ng mata. Nasaan ako? Mahina nitong sabi. She's now half awake. Hindi ko siya sinagot at nagpatuloy lang sa paglalakad. Masasabi kong mas gumaan siya kumpara noon. Pero parang mas gumanda ang katawan niya. Ang laki na talaga ng ipinagbago niya. Nilingon ko siya ulit. Napangiti ako dahil nakatulog siya ulit. Cheers! Tulog mantika. Jana's POV. AML. Nasaan ako? Nagising ako sa isang hindi kilalang silid. Hindi ko naman ito pwedeng maging kwarto dahil napakalaki nito. Ang ganda pa ng mga kagamitan at napakalaki pa ng kama. Pinikit kong muli ang mata ko dahil pakiramdam ko pagod na pagod ako. Parang bumiyahe ako ng napakahaba. Teka lang. Napamulat ako agad ng mata at paupong bumangon ng kama. Inilibot ko ang paningin ko at kita ko ang isang lalaking nakaupo sa upuan di kalayuan sa akin. Diretso siyang nakatingin sa akin na pakiwari ko ay pinag-aaralan ako. Nasaan ako? Cheers! Kanina pa kita hinihintay na magising. Nagugutom na ako. Tumayo siya at saka lumapit sa akin. Babakit na utal kong sabi. Napapaatras ako habang siya naman ay lumalapit sa akin. Anong ginagawa mo? Kinuha ko ang unan at niyakap ng mahigpit. I said, I'm hungry. Naka-poker face nitong sabi. Tumuntong na rin siya sa kama. Kinakabahan ako sa mga ikinikilos niya. Hindi ko mabasa sa mukha niya kung ano ang gusto niya. Ako kaya? Ay, Lech. Pagkain ba ako ha? Di kumain ka. Lumayo ka nga sa akin, sigaw ko sa kanya pero parang wala siyang narinig. Hindi ko masalubong ang tingin niya dahil ayaw kong makita yon. Kaya nga. He grinned. Anong kaya nga? Kakain na ako. Wala na akong maatrasan pa. Nakasandal na ako sa headboard ng kama. He grinned. Tinanggal niya ang yakap kong unan. Niyakap ko naman ang sarili ko dahil pakiramdam ko may masama siyang binabalak. Lulumayo ka sabi. Sobrang lapit niya sa akin na halos maamoy ko na siya.
Itinaas ko ang kamay ko para sa pagsampal sa kanya, pero napigilan niya ang kamay ko nang nasa ere pa. Si Aske, itinaas ko ang isa ko pang kamay pero muli niya itong napigilan. Para akong nanghihina, nakakapagod siyang labanan dahil mas malakas siya kaysa sa akin. Habang hawak niya ang dalawa kong kamay ay unti-unti naman niyang inilalapit ang mukha niya sa akin. Sige, ituloy mo yan, babala ko sa kanya pero hinalikan na lang niya ako bigla. Sa labi. Sinamaan ko siya ng tingin. How dare you, anong karapatan niyang halikan ako ha? You said, ituloy mo yan, so do I, sabi nitong mapang-asar. Feeling ko namumula na ako sa galit. Nakakainis siya. Anong karapatan niyang halikan ako? Inilapit niyang muli ang mukha niya, kaya inilihis ko ang mukha ko. Bakit ba siya ganito? At ang masaklap, bakit parang namiss ko ang pakiramdam na ganito? I'll wait for you downstairs. Alam kong gutom ka na kaya nagpa-reserve na ako ng pagkain. Binitawan na niya ang kamay ko at bumaba na ng kama. Nang lumabas siya ng silid, agad kong niyakap ang aking sarili. Ipinatong ko ang ulo ko sa tuhod at saka napahikbi ng tahimik. All this time akala ko makakaya kong kalimutan ang nararamdaman ko sa kanya. Pero sa isang halik lang bumalik lahat ng tinatago kong pagtingin sa kanya. At may kasamang sakit habang naaalala ko yun. Hindi ko gustong magpaka-emo pero itinutulak ako ng mga nakaraan ko na maging emo. Like,